Bakit masama ang poverty porn? Isang example ng poverty porn ay yung mga YouTuber na nagvi-video, binivideoan yung isang mahirap at binibigyan nila ng pera. Yung isang taong nakakaawa dahil mahirap sila, lalo nilang ipagmumukhang nakakaawa. Tapos tutulungan nila, bibigyan nila ng pera o kaya grocery. So paano naging masama or mali yung pagtulong na naka-video? Yung pera na ginagamit nila sa pagtulong ay galing sa sahod nila sa YouTube o kaya Facebook. Mabuti sila tumutulong. Yung ibang YouTuber, yung pera na nakukuha nila sa YouTube o kaya Facebook, sinasarili lang nila. Saan sila kukuha ng perang ipangtutulong sa mahihirap? Di galing lang din sa YouTube saka Facebook. Kung hindi sila magbablog at wala silang nakukuhang pera, saan sila kukuha ng pera na ipantutulong nila sa mahihirap, di ba? At least sila nakakatulong, binabawasan nila yung sahod sa YouTube. Ikaw, anong ginawa mo? Sinasarili mo lang yung biyaya. At least sila nakatulong. Dapat yan yung mga YouTuber na sinusuportahan kasi tumutulong sila sa mahirap. Ano ka ba? Yung YouTube, negosyo yan. Kaya yung paggagawa ng video sa YouTube ay negosyo din. Kaya okay lang na mag-invest sila sa pagtulong sa mahihirap at magkaroon sila ng ROI. Kung naiinggit kayo dahil yung mayaman yung mga YouTuber na tumutulong sa mahihirap, di gawin nyo rin. Tingnan natin kung madali. Alam mo, okay lang naman na may malaki silang income sa YouTube. At least sila tumutulong. Okay. Yan yung mga nababasa kong comment doon sa video ni Makagago nang tinira niya si Foreign Germs at saka yung sino ba yun? Hindi ko kilala yun eh. King Lux yun, di ba? King Lux, tama. Si King Lux yun. Ngayon, paano natin i-explain sa mga taong to na hindi makaintindi na kung bakit ba masama or mali yung paggawa ng poverty porn? Ganito po kasi yan. Kapag na-normalize na yung poverty porn dito sa Pilipinas, walang kumukontra ni isang tao, mukha siyang hindi masama, mukha siyang okay yung pagiging mahirap. Okay na, tama, okay lang, mahirap ka, okay lang yan, tama yan, walang mali sa pagiging mahirap. Alam mo kung bakit? Kasi nga nasanay na tayo, kakapanood natin ng mga poverty porn, iniisip natin na okay lang na maging mahirap. Kapag may nakita tayong mahirap na tao, walang bahay, homeless, sa tabing kalsada lang natutulog, ang iisipin natin, okay lang yan, normal lang yan, araw-araw ko nakikita yun sa mga video sa YouTube saka Facebook eh. Hayaan mo lang yung mahirap na tao dyan, meron tutulong dyan, tutulungan niya ng mga YouTuber, mamaya aabutan niya ng ayuda. Kapag may nakita kang mahirap na tao, iisipin mo na swerte niya, mahirap na tao siya. Konting tiis lang, darating yung araw, bibigyan ka ng 5,000 ng YouTuber. Tanginang yan, tanginang mindset yan, putang inang yan. Sinesensationalize kasi ng mga YouTuber na to na yung pagiging mahirap ay okay lang. Halimbawa, may nakita kang mahirap ka. May problema ka, wala kang pera, bigyan kita ng pera. Tapos na yung problema, ito yung solusyon, pera. Tapos tayong addict na manood ng mga poverty porn, ang niisip lagi natin na ang solusyon sa hirap ay pera, ayuda, grocery. Iniisip natin na yan ang solusyon sa kahirapan. Sige nga, isipin mo, after mabigyan ng isang YouTuber yung isang mahirap na tao ng 5,000, 10,000, grocery, bigas, bahay, anong sunod na gagawin nung taong mahirap na yon? Marunong ba siya mag-budget ng pera? May alam ba siyang trabaho? Marunong ba siya magnegosyo? Hindi. Yung perang natanggap niya after a week, ubos na yon. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, natulungan ba talaga yung taong mahirap? Oo, hindi. Hindi siya natulungan. Kung sasabihin mo naman sa akin na at least nakasurvive siya ng 1 linggo, putang inang yan. Oo, nakasurvive ng 1 linggo yung taong mahirap. Pero yung YouTuber na tumulong, 1 taon na may income siya dun sa videong ginawa niya. Ngayon, tatanungin kita, sino ang totoong natulungan? Yung YouTuber o yung taong mahirap? Kasi yung taong mahirap, 1 week lang siyang nakasurvive. Pero yung YouTuber na gumawa ng video na nagkaroon ng million views, 1 taon na may income siya. Sasabihin mo sa akin, at least nakatulong. Oo, tama ka, at least nakatulong. Hindi ko maitatanggi yun. Nakatulong talaga yung taong yun. Hindi ko sinasabing mali yung ginawa niya na tulungan yung isang tao na makasurvive ng 1 linggo. At hindi ko rin sinasabi na hindi niya deserve yung income galing sa YouTube. 1 taon siyang bubuhayin nung million views na video na yon. Para sa akin, deserve niya yon. Walang problema doon. Pero ito kasi yung argument na binibigay ko sa'yo, na yung paggagawa nila ng video ay sinesensationalize nila yung pagiging mahirap, na ang solusyon sa kahirapan ay pera, ayuda, grocery. At yan din ang tinetake advantage ng mga politician ngayon na pagbigay ng tulong. Pera, grocery, ayuda. Kagaya niyan, laging baha dito sa Metro Manila. Anong ginagawa nila after ng baha? Magbibigay na lang ng tulong, magbibigay
magbibigay ng pera, magbibigay ng grocery. Tapos yung mga taong nabaha, tuwang-tuwa, nabigyan sila ng pera, nabigyan ng grocery, nabigyan ng ayuda, tapos na-approve pa sa loan. Putang ina. Approve sa SSS, approve sa pag-ibig. After mabigyan yung mga taong may hirap na nasalanta ng baha, after nila mabigyan ng pera, ng ayuda, sumasara na yung isip nila, sarado na yung utak nila, na hindi nila naiisip kung bakit ba kami binaha, bakit binabaha na yung Metro Manila. After nila mabigay na pera, hindi na sila nagtatanong, wala nang question, tanggap na yung pera, move on na sa buhay. Ngayon tatanungin kita, bakit nga ba binabaha ang Metro Manila? Dati ba binabaha o ngayon lang? Ngayon tatanungin kita, bakit maraming mahihirap na tao? Ha? Dahil hindi nakapag-aral? Ha? Hindi marunong magtrabaho? Baka yun yung problema, hindi nakapag-aral, hindi nakapagtrabaho, hindi marunong magnegosyo, hindi marunong magbilang, hindi marunong magbasa, okay? Baka yun yung problema. So sino dapat ang magsolusyon sa mga problemang yan? Gobyerno. Sino ba yung mga nagmamanage or mga leader natin sa gobyerno? Yung mga binoto natin na binigyan tayo ng pera. Binigyan tayo ng 500 kaya binoto natin, di ba? So bakit itong mga binoto natin hindi nila sinusolusyonan yung problema na yan? Yung edukasyon, dapat libre yung edukasyon para makapag-aral yung mga tao. Kapag nakapag-aral yung mga bata, makakapagtrabaho sila. Kapag nakakapagtrabaho ang lahat ng tao, walang mahirap. So bakit hindi nila sinusolusyonan, hindi nila ini-improve yung educational system? Bakit? Kasi gusto nilang maging mahirap tayo. Dahil kapag mahirap tayo, pwedeng or madaling bilhin yung boto natin. Isa yan sa argument ko tungkol sa poverty porn. Kaya hindi ko sinusuportahan at galit ako sa mga content creator na gumagawa ng poverty porn. Nang dahil sa mga video na ginagawa nila, nabobobo at natatanga itong mga manonood nila, na iniisip nila na kapag nagbigay ka ng tulong sa mahihirap, mabait kang tao. Kaya binoboto nila yung mga politician na bigay ng ayuda sa mga tao. Hindi na nag-iisip ng solusyon sa kahirapan sa bansang ito, kundi ang iniisip nila ay kung paano sila makapagbigay ng tulong sa mahihirap. At yung tulong na binigay nila, yung ayuda, ay makakasurvive lang yon or sapat lang yon for 1 week. Isang linggo. Putang ina, yung isang linggo nyo sa inyo na. May anak ako at iniisip ko yung future nung anak ko. Ayaw kong ipamana yung gantong sistema sa kanya. Ayaw kong ipamana sa kanya at sa mga kaapu-apuhan ko. So anong gagawin ko? Mananahimik lang ako? Hindi. Magsasalita ako. Kaya gumagawa ako ng gantong video para makapag-influence din ako. Para makontra ko itong mga poverty porn content creator, para kahit papaano may maitulong ako ng konti sa inyo. Yun yung tulong na binibigay ko, hindi pera. Yung tulong na kailangan nating lahat pang matagalan, umaabot ng 100 years. Pero yung binibigay nilang tulong pang isang linggo. Kailangan ko yung tulong pang 100 years, yung aabot sa kaapu-apuhan ko. So ano yung mga tulong na kailangan natin? Syempre mga batas na pumoprotekta sa ating mga mahihirap. Batas na anti-political dynasty para mabawasan yung kurakot dyan. Ang problema kasi hindi na sila nag-iisip ng solusyon, yung mga politician natin. Ang iniisip nga nila ay kung paano sila makapagbigay ng ayuda na tatagal ng isang linggo. Yun yung investment nila. Tapos yung ROI, tatagal sila sa pwesto at mangungurakot sila doon. Magnanakaw ng kaban ng bayan. O diba? Ganyan yung mindset nyo Susuportahan nyo yung YouTuber na nagbibigay ng tulong. Ganun din pagdating sa election. Susuportahan nyo yung mga politician na nagbibigay ng tulong na 500 pesos. Ha? Tutang ina, isang araw lang yun Kawawa yung apo at kaapu-apuhan mo. May isa pa akong nakikitang nagtitrend na poverty porn star Siya yung pinuntahan niya yung babae na nag-iisa sa lumang simbahan. Putang ina, halip na i-report sa DSWD para matulungan, ma-rescue. Putang ina, ginawa ng content. Putang ina, nakakahiya. Putang ina talaga. Direng-diri talaga ako dun sa lalaki yun. Nakakahiya na. Putang ina, basta putang ina. Parang sarap sa akin sa mukha ng lalaki. May problema yung babae. Mag-isa lang siya. Anong solusyon? Report sa DSWD para ma-rescue, matulungan. Hindi yung gawan ng content na ito yung argument nyo At least sila nakatulong. Ikaw, yung kita mo sa YouTube, sinasarili mo lang. Alam mo yung content creator na sinasarili nila yung kita sa YouTube, yung content nila, mukha nila yung sarili nila. Sarili nilang isip, sarili nilang gawa, sarili nilang creation yung content na yon. Itong
nang to naka 1 million views dahil sa batang babae na nakatira mag-isa sa lumang simbahan. Title pa lang, sinong bida? Siya ba yung lalaki? Hindi, yung babae ang bida sa videong yan. Oh, nagmukhang kawawa yung babae sa video, tapos yung lalaki, hindi siya mukhang kawawa sa video. Nagre-react lang siya, paiyak-iyak, malungkot. Pero sino yung mukhang kawawa? Yung babae, di ba? Kayo mga manonood, awang-awa kayo sa babae. Kanino kayo naawa? Sa babae, di ba? Hindi dun sa lalaki. Ayos, di ba? Kawawa yung babae at superhero yung lalaki, nagbigay ng tulong. Galing, no? Sensationalize. Saan at kanino kayo nakafocus sa videong yon? Sa babae. Nakafocus kayong kaawaan yung babae. Nakafocus ba kayong solusyonan yung problema ng babae? Hindi kayo nakafocus dun. Ang gusto nyo lang panoorin at kaawaan yung babae. Tapos itong content creator na to, nakafocus na katasan yung babae. Ito, may tanong ako sa'yo. Papayag ka ba kung halimbawang ikaw yung sa sitwasyon ng batang babae na yan, bibidyohan ka, pagmumukha sa buong mundo, tingnan mo 1 million views, pagmumukha sa maraming tao, nakawawa ka, wala kang sariling bahay, nakatira ka lang sa lumang sirang simbahan, mag-isa ka lang doon, wala kang magulang, wala kang kapatid, kawawa ka. Kung ako, hindi ako papayag na videohan ako. Okay lang na tulungan nyo ako. Kung gusto niyo akong tulungan nyo ako. Kung ayaw nyo akong tulungan, umalis na kayo. Walang video. Kung gusto nyo tulong, walang video. Pero kung magpupumili tong lalaking to na mag-video, baka mas leeg, putang inang yan. Kasi kung iisipin mo, after ilang years, pag malaki ka na, 30 years old ka na, 40 years old, tapos mapapanood mo tong videong to, putang na maaalala mo kung gaano ka kahirap, kung gaano ka kawawa. Tapos hindi lang ikaw yung nakapanood, maraming tao, putang inang yan. 1 million views as of now, okay nang inang yan. Hindi ako papayag. Kung papayag ka, putang ina, ikaw, sige pumayag ka. Ikaw yan eh. Ako hindi ako papayag na ganyan. Gawan ako ng video na mukha akong kawawa, putang ina. Tapos kapag sinusuportahan nyo ng gusto tong YouTuber na to na fina-follow nyo, ang gagawin to, manghihingi siya ng donor or manghihingi siya ng donation sa inyo. Wala namang problema doon, syempre. Naawa kayo, magbibigay kayo ng donation. Tapos marireceive naman ito ng taong mahirap. Walang problema doon, naka-video, kitang-kita nyo, nandun yung resibo. At yung mga taong mahirap na nanonood dito kay Kalinga Prab, mangangarap sila na sana balang araw matulungan din ako, na hindi nila alam na yung tulong na binibigay nitong taong to ay pang isang linggo lang. So yun yung problema doon, mabibigyan sila or create sila ng maling mindset. Isipin nila na mananatili silang mahirap para matulungan sila. Hindi sila gagawa ng paraan para umangat yung buhay. Kasi nga naghihintay sila ng tulong. Hindi lahat magkakaroon ng ganung mindset, pero delikado kapag maraming tao na ganun ang iniisip. Actually, marami na nga eh. Lalong-lalo yan makikita mo kapag election na. So nakikita mo na siguro yung problema, no, na nagiging dependent na sila, na umaasa sila na matutulungan. Hindi na sila gumagawa ng paraan para umangat yung buhay nila. At isa pang problema, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, na short term lang yung binibigay nilang tulong, okay? Halip na bigyan sila ng long term solution or i-empower sila na i-lead nila yung buhay nila or iangat yung buhay nila sa kahirapan, ang ginagawa nila, naghihintay lang sila ng tulong. Tapos sinong sikat, sinong hero, sinong nag-credit lahat? Syempre yung content creator, yung poverty porn star. Na para bang itong content creator na to, siya yung solusyon sa kahirapan. Pero ang totoo, short term lang yung tulong na binibigay niya. Alam mo ba kung ano magandang solusyon para sa mga ganyan lugar? Yung mga liblib na lugar, yung mga bundok na, yung mga bukid na, mga bukirin. Dapat dyan sinesemento yung kalsada para mas mabilis yung transportation. Yung mga ilog, ginagawa ng tulay. Tapos nagkakaroon ng libreng seminar para sa mga magsasaka. Tapos bigyan sila ng libreng sasakyan para mabilis na makapag-travel na mga produkto. Di ba dapat ganun? Basic na basic yun, di ba? Huwag mo silang bigyan ng isda, dapat turuan mo sila kung paano mangisda, 'di ba? Kung isasummarize ko itong poverty porn, kapag pinagpatuloy nyo na tangkilikin itong poverty porn, sinusuportahan nyo, nakikita nyo walang mali dito. Actually, nangyayari na to eh. Ito na yung meta, ito na yung bagong meta, lalo na pagdating sa election. Kahit adik, magnanakaw, dating nakulong, nananalo.
Alam mo kung bakit? Kasi nagbibigay sila ng tulong. Tapos i-video nila yung pagbibigay ng tulong. Dahil kayo, sinusuportahan nyo yung poverty porn, iniisip nyo rin tuloy itong mga politician na nagbibigay ng tulong ay mababait din. 'Di ba? Halip na ipakita nila yung educational background nila, yung magandang background nila, yung magandang record nila, yung plataforma, yung paniniwala nila, yung prinsipyo nila, dapat yan yung mga pinapakita nila. Anong ginagawa ng mga politician ngayon? Ayun, nagbibigay ng ayuda, nagbibigay ng pera, nagpapaulan ng pera. Ito, bigyan kita ng simpleng analogy. For example, ikaw nakatira ka sa bundok, tapos may ilog. Kapag umulan, kahit mahina lang ulan, bumabaha na. Tapos dun sa inyo, walang tulay. Ngayon yung gobyerno, may budget pampagawa ng tulay. Pero dahil tamad sila magpagawa ng tulay, yung pera, pinamigay na lang sa inyo. Binigay kada pamilya binigyan ng palagay natin 50,000. Yan, 50,000 kada pamilya. Syempre, yung perang yun ay galing din naman sa mga tao, no? Pinamigay na lang sa inyo. Dumaan lang sa gobyerno. Tapos nilagay pa nila yung tarpaulin dun, no? Nung namigay sila ng pera, may tarpaulin pa, nandun yung mga mukha nila. Nandun pa yung mukha ng makakapal na mukha ng mga politician. Ang tanong ko sa inyo, nasolusyonan ba yung problema? Ano ba yung problema? Yung ilog. Kapag umuulan, bumabaha. Kapag bumaha, hindi kayo makatawid sa ilog kasi nga walang tulay. So anong solusyon? Tulay, syempre. Pero ang ginawa nila, namigay sila ng pera na may kasamang tarpaulin para makita mo yung mukha nila na sila yung nagbigay ng pera sa inyo. Tapos ikaw naman, tuwang-tuwa, tangina no, 50,000 kada pamilya, tangina. Sa sunod na election, iboboto ko ulit yan. Puta. Ang tanong ko sa inyo, long term or short term ba yung solusyon na 50,000 kada pamilya? Syempre, short term lang yung 50,000 na yon. Yung 50,000, baka hindi nga umabot ng 3 months yon. Pero kung pinagawa ng matibay na tulay yon, aabot yon hanggang sa kaapu-apuhan mo. So ang tanong ko sa'yo, sosoportahan mo pa rin ba yung poverty porn? Ay wait, ibahin natin yung tanong. Anong sosoportahan mo? Long-term or short-term solution? Isa pang tanong, hahayaan mo ba na yung mga kabataan natin ay malaso ng utak gamit ng mga poverty porn video na kumakalat sa YouTube? Papayag ka ba na masensationalize pa yung kahirapan dito sa Pilipinas? Pumapayag ka ba? Kung hindi ka pumapayag, samahan mo ako, join ka sa community ko. Pag-usapan natin dyan sa FB group community kung anong solusyon yung gagawin natin. Yun lang sa video ito. Peace out.